Alam niyo naman, sa gantong business, pagka friends mo talagang sila yung pinakaayaw. Tanga-tanga mo kasi ang ganda na ng sweldo mo. Magma-manager ka na, nag-networking ka pa. Fight! 2025! 5%! Hi, I'm Jelly Mateo. I'm a former call center agent. I'm a single mother. 7 years ako sa call center. I was a team leader for 7 years. And maganda naman yung work ko doon. Very, fulfilling. But right now, after 6 years in iFern, I am currently a Sapphire Presidential Director. Made my first $1 million, so I'm part of the $1 Million Club. And right now, running a very big organization. It's called Spartans. Nakilala iFern, how did you start? I remember 2016, nakikita ko yung mga posts nila, Upline Melanie Sumalinog Asuncion and Alexis Asuncion. Kasamaan ko sila sa call center before. Actually, mga office mates ko sila. Narinig ko na yung iFern until yung sister ko yung nag-invite sa akin dito. Natingnan ko daw yung iFern, kaso ayoko nang mag-networking. Kasi pasong-paso na ako sa networking that time. So nag-network na before pero walang nangyari. Tapos maganda naman yung work ko, so ayoko talaga. In-invite ako 2016 ni SPD Ken Quiere and SPD Rain Quiere na ngayon, na famous welder and housewife ng iFern din. And hindi ako sumali dahil gusto ko yumaman. Sumali ako kasi sabi nila magkaka 500 pesos sila kapag sumali ako kasi may referral. So since mahal ko yung kapatid ko, I was enticed to join for the 500 pesos na marireceive ng kapatid ko. Hindi siya para yumaman. But then again, hindi ko alam na ganito yung mangyayari sa buhay namin. Hindi ko alam na lalaki pala yung income ng buong family namin to 200 million after 8 years in iFern. Yung first few months, nagkaroon ba kayo ng doubt before transitioning from a call center job? Yes, of course. 2016 ako nag-join. Actually, when they joined, I was the first one na in-invite nila. So ako yung first downline. But nag-active ako 2018 na. So that was 2 years of doubt. 2 years of, di maganda yan, pangit, ganyan. Hindi ko alam. Kasi hindi ko naman nakikita na magiging karir ko to. Kasi nga, ang ganda na ng work ko sa call center before. Nung time na nakita ko si Ken na nag 1 million pesos income, in-awardan siya ng Millionaires Club, doon ko na-realize na bakit yung welder naka 1 million? Bakit ako call center pa din after 1 year, after 2 years? Doon na, nag-start na ako mag-iFern. October 2018, I would remember the first time I stepped into iFern office. Tapos in-invite ko agad yung mga office mate ko, mga friends ko. Pero alam niyo naman, sa gantong business, pagka friends mo talagang sila yung pinakaayaw. So super rejection, tanga-tanga mo kasi ang ganda na ng sweldo mo, 50,000 naman kasi ako dati sa call center. Tanga-tanga mo, magma-manager ka na, nag-networking ka pa kasi conflict of interest eh. After 4 months, I made my first million. Doon ako nag-resign sa call center. So, yun yung start ko na, noong una, doubtful, but then again, you just have to believe na ang puhunan lang kasi dito, extra time, extra na gagawin mo after work, and ang puhunan dito, lakas lang ng loob. Kasi sa totoo lang, pag tinatanong ako, ang total income ko na dito, 67 million. Pag tinatanong ako, magkano ang nilabas mo? Wala. Kasi nag-credit card lang ako. Yung credit card ko, 12 months to pay pa. As in, wala talaga ako. Buti na lang may installment program si iFern kasi kung hindi, wala ako dito. Hindi po paano niyo po na-overcome para makarating kayo sa situation na kumikita po kayo ng malaki? Some people would think the rejection is the hardest. For me kasi, the rejection, hindi siya mahirap. Kasi normal siya. I mean, sa call center kasi, pag minura ka ng customer, baba mo agad, move on ka. So, kumbaga, feeling ko, na-train ako sa call center for all the rejection. So, for me, that was nothing. Ang pinakamasakit or for me, challenging is handling people. Making them realize their worth. Making them realize na if you do this,
pwede kang yumaman. Pwedeng mangyari sa'yo yung nangyari sa akin. Pinakamahirap is to alagaan yung mga tao. And sa akin, personally, ang pinakamahirap is on my second year in IFERN, because when I started, I was married. Tapos, after 2 years, 2020, my ex-husband and I separated. Sabi nga nila kasi, malalaman mo daw ang babae malalaman mo daw kapag walang-wala yung lalaki. Pero ang lalaki malalaman mo daw kapag may pera na. So, nung dumami na yung pera namin, so doon na lumabas lahat ng vices and everything. So, for me, yun yung pinakamahirap because when we were starting, dalawa kami. And 2020, pandemic, doon mag-isa na lang ko, hindi ko naiintindihan yung structure, hindi ko naiintindihan yung kung saan ilalagay ito, siyempre sa structure ng network, no? Hindi ko naiintindihan paano mag-handle ng people, and I thought, yun na yung end ng career ko kay IFERN, kasi akala ko, yung ex ko yung gumagawa ng lahat. But I realized na in IFERN, hindi ako nag-isa. I have Sir Tom, I have Mama Dam, I have my team. So, doon pa mas lumaki yung income kasi there are people really helping me. So, na-realize ko na dito kay IFERN, hindi mo talaga kailangan maging magaling. Kailangan mo lang maging open na matuto and to understand how it goes and to accept feedbacks. So, yun, for me, yung pinakamahirap na moment sa IFERN career ko, yung feeling ko mag-isa na lang ako, hindi ko na to kaya. But then, pinatunayan ni IFERN na, no, you're not alone. You're here with the team. There are people to guide and mentor you. Sa IFERN, dito sa IFERN, sa company, who are the people that you look up to? And sino mga gusto mong kasalamatan? At anong influence nila sa'yo at naitulong nila sa'yo? Marami kasi akong pinagdaanan kay IFERN. Siyempre, pag leader ka, and you have 50,000 people looking up to you, sa team mo pa lang, tas buong network, mahirap maging strong na hindi mo alam kung tama ba yung decision mo kasi your decision can affect the entire organization, can affect the other lives, di ba? If you give up, paano yung mga tao na umaasa sa'yo? So, mabuti na lang, and I will forever be thankful and grateful, syempre sa mga kapatid ko. First of all, SPD Ken and SPD Rain Care. Kasi if hindi nila ako sinama dito, I don't know what will happen to me and my daughter. Kasi dalawa na lang kami. And IFERN lang talaga yung bumubuhay sa amin. And of course, si Upline Melanie and Alexis Asuncion, our grand uplines ng Unstoppable, for all the guidance, lahat kung paano mag-open ng bank account, paano magkaroon ng checking account. Ginawa nila akong tao na ito pala pag credit card, ganyan. So, simple things, but pag normal na empleyado ka, hindi mo yun maiisip. And for all the guidance and all the inspiration, and syempre, of course, Sir Tom, na second month ko pa lang kay IFERN, sinabihan niya na ako na mag-resign. Mag-resign ka na kasi kaya mo to, ganyan. Hindi ko naiintindihan kung bakit niya ako pinagre-resign, but I believe, right now, 6 years after, I believe he saw a potential in me. And he believed in me. And sabi nga nila, if you only need one person to believe in you, and you can make it. And I believe si Sir Tom yun talaga, na if wala si Sir Tom, hindi ako maglalakas ng loob na mag-resign. And I will not be the person I am today. And last but not the least, of course, Mama Dam. During yung toughest time ko dito sa IFERN, siya yung laging, everyday, tumatawag sa akin, kaya mo to, ganyan, and everything. And of course, the mini ladies, kasi tinayo niya yun. Kung hindi dahil kay Mama Dam, I will not be as empowered as I am now. Na kahit babae ako, kaya kong mag-run ng team, kaya kong gawin to, kahit mag-isa lang ako. And my pain can turn into power pala. Yun talaga yung tinuro sa akin ni Madam na it's not what happened to me, it's what I will do with it. Or ano yung resulta nun sa akin. So,
Sa lahat, actually, the buong iFern, may mga times ayaw mo nang bumangon, gusto mo nang mag-give up kasi masakit, nakakapagod, mag-isa lang ako nagdo-drive, ako naglatag, ako nagbubuhat ng packages lahat, nanay pa ako. So, ang hirap i-juggle, but seeing all the iFern Nation in my team, pag nakikita mo sila, na-inspire sila sa'yo. So, being an inspiration is a privilege. And I want to thank everybody in iFern kasi kung walang iFern, hindi ako magiging ganito. Page title ng magazine natin na kwento niyo po yung buhay niyo po before when you were in a call center, when you were not a member of iFern. Tapos flex po tayo. Paano po yung mga na-acquire niyo when you joined iFern? Ano po yung mga cars, mga basta happy? When I was a call center agent, alas 3 kasi yung pasok ko, 3 to 12. Wala nang biyahe nun. So, kailangan kong mag-decide kung mag-Uber ako, Uber pa that time, mag-Uber ako na 200 pesos or lalakarin ko hanggang sa sakayan. So, may mga times na hindi na lang kakain, basta mag-Uber ako kasi yun lang yung pera ko for that day. Tapos, pagka uuwi, alas 12 ng tanghali, if familiar kayo sa UV Express sa Market, sobrang haba ng pila talaga pag umaga. And galing ka sa pagod, puyat. I can't imagine the life na kinaya ko pala yun. Yung pumipila, tapos mainit, pipila, sasakay. Tapos ngayon, nakatira ko sa wakwak. Diba? Pagbaba ko, may sasakyan ako, elevator. Parang hindi ko na nga kayang mainit kasi privilege kasi ang aircon. Sa amin, ako dati hindi ko kayang mag-aircon kasi mahal ang kuryente. Wala rin kaming aircon, 'di ba? I remember the first time na nagka-check ako kay iFern. Ang unang-una kong binili comforter kasi pangarap ko 'yun. Pangarap ko yung comforter kasi pangarap ko magka-aircon, makapag-aircon. Kasi masarap yung comforter sa hotel kasi pag na-experience ko before. So, yun lang yung small things ko before. Sabi ko, pag 50,000, kumita ako ng 50,000. Okay na ako. Pero more than 50 million yung binigay ni iFern. Naka-4 na sasakyan ako dito. Nagkaroon ako ng Mustang. Nagkaroon ako ng Mercedes-Benz. Nagka-Mini Cooper. Yung anak ko sa international school nag-aaral. Because pinapaaral niya yung sarili niya. Kasi may account din siya. I'm 34. And first ever na nakapag-abroad ako is because of iFern. Nung dinala kami ni Sir Tom sa Kensington Palace, London, sa Dubai and sa Kensington. So that's my first out of the country. Naka-business class kami, 24 kami na business class. And ang pinakamasarap doon, kasama ko yung mga kapatid ko. And ito lang yung business na alam ko na pwede mong gawin yun eh. Yung pantay-pantay kayo ng rank ng mga kapatid mo. Kasi sa ibang industry, you cannot do that unless ikaw yung may-ari. Madami, as in sobrang dami. May mga empleyado na ako ngayon, 2 yung yaya, may drivers. Kumbaga, not only me that nag-change yung life, but the whole family. And laging sinasabi ni Sir Tom, pag napayaman mo yung isang tao, isang community yung mapapayaman mo or matutulungan mo. And naniniwala ko doon kasi sobrang dami sobrang dami ko nang natulungan, 'di ba? Hindi lang the 50,000 people, but the people around me. So, it's not just the money, it's the change in me na kaya mo palang mag-build ng something na ikaw ang nag-build, na hindi binigay sa'yo, hindi pinamana sa'yo, ikaw. So, yung change na within myself, the empowerment, yun talaga yung binago sa akin ni iFern. So, really, iFern changed lives talaga. How was your experience with the Philippines? What experiences and what you learned? I'm part of the founding member. First 20 kami yun. So, since 2022, member na ako ng iFern. And it really evolved into, I believe, hindi ako biased, but I believe it's the most powerful club in iFern. It's not just about the women empowerment. It's about how we inspire a lot of women na hindi lang yung sa amin. Yung tulad na sinasabi ko kanina, hindi lang ako yung na-empower namin yung lahat ng mga babae. Masaya kasi para kaming sorority na may pera, sorority na nagtutulungan.
Hindi kami perfect. Siyempre, pag babae, madaming emotions, iba-ibang klase ng tao. But doon ako believe kay Madam kasi na-handle niya kami lahat. And of course, our Vice President, si VP Keith, na-handle niya kami lahat na maging uniform. Kung alam niyo naman, kilala kami sa mga uniform namin. Because we really believe na lahat kami dapat pantay-pantay lang. Masaya, pinaka-memorable. I will never forget yung launching ng Mini Ladies. That was June 8, 2022. Yun yung nagkaroon ng police dito sa iFern. Kasi, sinisingil ako nung debtor ng ex-husband ko. Pumunta dito dahil sinisingil ako. Kasi may billboard kami sa EDSA na nakita siguro na kumikita na ako. So, ako yung sinisingil. So, nagkaroon ng komosyon dito. Simula nun, dun ko naramdaman na, ay, mayroon akong kasama. Meron akong tagapagtanggol. Meron akong sisters. Meron akong mamadam na hindi ako pababayaan kahit anong mangyari. So, I believe if being part of the Mini Ladies, hindi lang sa ganda, hindi lang sa pera, hindi lang siya uniform. It's about having people behind you. And yun yung tinuturo sa amin ni Mama Dam na not me, myself, and I, but us, we, together. Meron tayong Vision 2035, so how do you see yourself in 10 years? Pag kino-compute ko, I can be a Diamond Presidential Director by that time in 10 years. Diamond Presidential Director, currently yun yung pinakamataas. Of course, pag nag-Diamond Presidential Director ka, mas madaming tao yung natulungan mo. Mas madaming millionaires ang nagawa mo sa ilalim mo. Currently, I have 28 or 32 Millionaires Club under my organization. So, very possible talaga siya. Sa ngayon, ang mindset ko is to really help Sir Tom or to really help the company na magkaroon pa ng maraming millionaires. Ang vision ni Sir Tom is 1 million millionaires. Minsan naiyak ako kasi nasabi ni Sir na hindi na daw niya maaabutan yung 1 million millionaires. But nothing is impossible kung magkakaroon ng maraming millionaires bago yung sinasabi niyang moment na yun, di ba? Why not? And 10 years from now, siguro, international na talaga tayo. Siguro hindi na kami dito. Siguro yung mga MDC, siguro dispersed na kami sa iba't ibang country. So that's what I'm looking forward. More millionaires, more people to help, and more products. Yun talaga yung tinitingnan ko. Any message to those who want to join iFern? Or sa mga tao, mga doubt pa ba na ayaw mo dito sumasali? Sa lahat ng nakatingin sa amin or sa mga tinatanong yung sarili nila kung kaya ba nilang gawin to or kasi pag-join madali lang magbayad pero kung gagawin mo ba to, gagawin mo ba siyang career, siguro yun yung question nila. Number one, the products, hands down, di ko mapapahiya. It will change your life, it will change your health, your family's health. And number two, hindi ka mag-iisa dito. So, lahat ng feeling mo, hindi mo alam, ituturo namin. Lahat ng feeling mo, hindi mo magagawa, kaya nating pagtulungan. Kung feeling mo, behind ka na kasi marami nang yumaman, you're just on the right time. Kasi way back 2016, 2018, wala pa naman. So ngayon yung pinaka-right time na sumali kay iFern because everything is already set up. Madalawang office, nandyan na lahat ng products, may mga yumaman na, may mga kotse, may mga results na, may mga testimonies. So for me, it's the best time to join iFern right now kasi I believe papunta na tayo sa momentum. As in, pag ganun na tayo, we've been through a lot, iFern has been through a lot, but natapos na natin yon, patapos na lahat yon, and pag ganun na, so kailangan pumasisyon na talaga lahat ng gustong mag-join kay iFern kasi everyone will benefit on our momentum coming this 10 years na parating. Any parting words? Closing message na lang po, and if you want to thank anybody po. Again, hindi ka babae lang, babae ka. Hindi ka nanay lang, 'di ba? You can be a great entrepreneur, you can be a mom,
You can be a leader, you can be a mentor, you can be anybody that you would want to be here in iFern because you will be empowered. Just like me, I was a former call center agent. I was nobody. But with iFern, with the people na nagtumulong sa akin, I became what I am today. So again, I'm your Sapphire Presidential Director, Jalen Mateo, and join us in iFern.